Sa pagmamahal, puso mo ang magdidikta sa'yo ng tunay na magpapangiti at magbibigay kulay sa mundo mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa mansyon ni na Kuya Damian, nakakita ako ng mga taong masasabi kong angat sa lipunan. Magagara ang kanilang mga kasuotan, malilinis at kagalang-galang. Sino kaya sila? Habang abala si Manong sa kusina, ako naman eto. Nakasilip sa isang malaking bahagi ng bahay kung saan tila ba may pagpupulong na nagaganap. Nakikinig nga ako sa pinag-uusapan nila. Kaya lang, puro tungkol sa negosyo at mga lupain ang mga naririnig ko. At yung napakagandang babae, andun siya sa tabi ng isang ginang. Sino kaya yun? Napakaganda niya. Tapos ito, ipinatawag nila si Manong. At sa paglapit ni Manong, may ibinulong sa kanya ang tatay ni Damian. Tapos ito, umiling lang si Manong at bumalik na sa kusina. Kaya naman, nilapitan ko kaagad si Manong. Gusto ko lang talagang mag-usisa sa nangyayari. Manong, sino sila? Roberto, isa sila sa pinakamakapangyarihan sa isang bayan na di kalayuan dito. Ah, ganun ba, Manong? Bakit po sila andito? Roberto, bata ka pa. Baka di mo maunawaan. Pero sa ganitong sitwasyon, alam ko na kung ano ang nangyayari. Kaya lang wala si Damian. At kung di siya darating, marahil sa ibang araw ay babalik sila upang maipagpatuloy ang pagpupulong. Bakit, Manong? Bakit kailangan si Kuya Damian? Roberto, napakadami mo namang tanong. Ganito kasi yun. Halimbawa, ikaw si Damian. Tapos, nakita mo yun, yung babaeng maganda. Opo, Manong. Nakita ko po. Kailangan niyong ikasal. Sa ayaw at sa gusto niyo. Nang sabihin ni Manong ang bagay na yun, si Kuya Isagani kaagad ang naisip ko. Kasi naman, may iwan na naman si Kuya kapag nangyari ang bagay na yun. Napatanaw na lang ulit ako sa mga bisita. At eto, habang nakasilip ako, naririnig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal. Tama si Manong. Ikakasal na nga si Kuya Damian. Pero paano na si Kuya Isagani? Nalungkot ako bigla dahil sa nalaman ko. At eto, uuwi na ako. Pero sasabihin ko ba kay Kuya Isagani ang nalaman ko? Pero kaya lang malulungkot yun. Ano bang gagawin ko? Manong, uuwi na po ako. Roberto, mag-iingat ka pag-uwi. Teka lang,
magdala ka ng pagkain para di na kayo magluto ngayong gabi. Kaya ito, ipinagbalot ako ni Manong ng pagkain. At sa pag-alis ko sa tahanan nila Kuya Damian, parang tila ba nabalot ng kalungkutan ng puso ko sa mga sandaling to. Sasabihin ko ba ang nalalaman ko? Pero hindi ko kayang makita na nasasaktan si Kuya Isagani. At si Kuya Damian, alam na ba niyang bagay na to? Bakit ganun? Bakit parang kung kailan masaya na ulit sila kuya? Saka naman may darating upang baguhin ang lahat. At tila ba katulad ng sinabi ni Manong, wala silang magagawa sa ayaw at sa gusto man nila. Nanay, wala pa si Bunso. Takip silim na. Baka kung saan na naman sumuot yun. Anak, Sagani, hayaan mo na. Ganon ka din naman dati. Inaabot ng dilim sa labas. Ganon ba ako dati, Nay? Parang di naman. Tsaka dahil naman kay tatay, kaya inaabot ako ng dilim. Doon lang ako nakatambay sa libingan niya. Isagani, ayan na si Roberto. Wika ni Damian na nakadungo sa bintana. Nandito kasi ako sa may lamesa sa kusina. May pinapagawa kasi sa akin si nanay. Kaya ito, pagdating ni Roberto, papagalitan ko sana. Kaya lang, may dala siyang pagkain. Pero teka, bakit ganun tumingin si Roberto? Parang nangungusap ang mga mata niya. Tapos, tumingin din siya kay Damian. Tinitigan pa nga niya eh. At matapos niyang titigan si Damian, dumiretso na siya sa silid namin. Di ko tuloy na itanong kung saan galing ang pagkain na dala niya. Isagani, okay lang ba si Roberto? Bakit ganun siya tumingin tapos ang tahimik niya lang na hindi man lang nagsalita? Oo nga, Damian. Napansin ko din. Pero hayaan na natin. Baka pagod lang sa paglalaro sa labas. Tsaka saan kaya galing tong dala niya? Parang ang sarap. Ano ba yan? Isagani. Ewan ko, Damian. Tingnan mo nga. Baka kilala mo mga pagkain to. Kaya ito, sinilip ni Damian ang mga pagkain na dala ni Roberto. At ang makita niya, oo, alam ko lahat ng yan. Kapag may mga importanteng bisita si Ama, ganyan ang mga pagkain na inihahanda sa bahay. Lalo na kapag mayayamang tao ang mga bisita. Ganun ba? Pero saan kaya to galing? Kaya naman, pinuntahan ko si Bunso sa silid at ayun, nakahiga na siya. Kaya lang parang may malalim siyang iniisip sa mga sandaling to. Oy, Bunso, okay ka lang ba? At saka, saan galing yung mga pagkain na dala mo? Okay lang ako, kuya. Tsaka, matutulog na ako. Kumain na ako eh. Yung pagkain pala galing sa bahay nila Kuya Damian. May bisita kasi silang dumating.
ikaw na lang ang magtanong sa kanya kung sino yun. Ah, ganun ba? Sige, matulog ka na. Kay Damian na lang ako magtatanong. Kaya eto, iniwan ko na si Bunso. Kaya lang, biglang may pumasok sa isipan ko. Kaya siguro, dito gustong matulog ni Damian. Kasi may mga bisita sa kanila. Pero, bakit parang tinatakasan niya? Sino ba ang mga bisita sa bahay nila Damian?